ayaw nilang pag-usapan. 'Di ba? Yun yung ano eh, una, diyan sa Wadcom, meron din diyang tumitira. Nakasama namin yun, Oo. bata pa kami, nakasama namin yung ano na yan. Anong Yung initial niya? Anong initial niya ng tumitira? JS. Diba? Mga palanggaw, pag nabanggit mo sa akin yun eh. O, JS, sino daw yung JS sa Congress na tumitira? Kitang-kita. Parang siya din yung may utang, ha? Biruin mo, saan ka ba naman nakakita na Vice President, pangalawang pinakamataas na elected official ng ating bansa, ay tratuhin ganun? Nung ako ay nakakulong sa Senado, umaabot ng 10 oras ng gabi ang aircon, talagang nanginginig na si Kalbo sa ginaw. Oh, talaga? Biruin mo, oo, centralized yung aircon eh. Bakit? Dahil mayroong isang senador na naandun pa. Hanggat meron daw senador, kahit isa lang, ang aircon bukas kasi centralized. Oh. Diba? Eh si Vice President, Vice President yun. At nasa loob ng tanggapan ng kanyang kapatid. Bakit pinatayan ng supply ng kuryente yung building? Eh ako'y presong kalbo na na-contempt sa Senado. Dahil mayroong isang senador na tila nag-o-overtime, eh ako'y nanginginig na sa ginaw. Diba? Yes. Alam mo, talaga namamaluktot yung kalbo dun sa diba? Yes, JM. Naku, talaga naman, ito nagsasaring persa na itong mga hinahanting ni Lisa. Meron tayong common denominator. Sis, kamusta ka na? Si Pangulong Duterte, na-vindicate tayo pare-pareho. Yun tungkol sa binanggit ni Pangulong Duterte na kagabi, no, sa kanyang press con, dyan sa Pilipinas, na alam ng mga taga Davao na si Marcos Jr. at si Anton Lagdameo ay talagang, sabi ka ni Pangulong Duterte, pagkausap daw niya, nakikita tumutulo na yung sipon dahil, sa kakaali. Maganon-ganon pa si Pangulong Duterte. Na-vindicate kasi sa iyong mga testamento nung una kang lumabas. Anong masasabi mo, sis? Sis, kasi 'di ba, kapag nagsasabi ka talaga ng ganun totoo, kahit na anong takip or kahit na anong gawin nilang pagsisinungaling, meron talagang magja-justify ng katotohanan. Like me, the reason why then ako lumabas, and ang kataong bayan, sis, ang laki rin ng utang na loob sa'yo kasi sa katapangan mo na hindi na kilala, kinall out mo ako. Then yung ginawa ni President Duterte is talagang yung alam niya kasi matagal silang magkaibigan, sis. Ang masasabi ko doon is kahit na ano pang gawin nyo, kahit na anong gawin yung pang-ape, remember, pinost ko nga yung kahapon, ang galing nyo kasing gumawa ng, sasabihin nyo si Sara ang madrama. Eh kayo yung gumawa ng pelikula eh, tapos yung bida nyo si Sara eh. Eh di ba sa lahat ng pelikula, pag may bida, di ba, inaapis yung isa, inaapis yung isa, nagpapaape. O anong ending? Di ba yung bida mananalo, tatangan nyo. Ay na. Siyempre, di ba, sa teleserye ng Sara the Munting Prinsesa, inapi-api muna si Sara doon. Di ba? Pinaghiwa-hiwa muna ng patatas doon. Then later on, kinoronahan. I think yan yung magiging pelikula or series na kaabang-abang. Kaya naman, sis, go ahead, sis. Hindi, saan ka nakakita ng inaapi, tapos gusto nyo, walang kakampi. Ano yan? ano namang concept yan, di ba? Na baboy mo, babae pa. Tapos hindi pa. Kagabi mo may isa pa. May isa pa, sis? Natake, di ba? Parang si, what's the name of the girl? Na parang na-hospital din. Natake ba? Sino pangalan nun, palangga? I forgot, Gina, I forgot the name. Yung hindi ko, hindi. Si Castro, dapat na atakihin yun. Hindi I forgot the name, nanood ako, kaso lang, sino yung palangga? Yung, Acosta. Gina Acosta. Hindi pa kami updated, ano nangyari sa kanya. But anyway, kasi nga, nanggigipit talaga sila. Si Miss Gina Acosta. Magkape na kayo lahat dahil, hanggang bukas kami dito. Wala na tutulugan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ako kasi, yung mga taong nagsasabi na nagdadrama daw si Sara, si Attorney Lopez, ang tatanga na itong mga to, patpasa, hindi naman si Inday Sara magaling magdrama, action star siya eh. Inatay nga namin. Hindi yan, sis, alam mo, hindi ko siya close, pero ang pagkakakilala ko sa kanya is siya yung isa sa pinaka hindi plastic na tao. Kaya nga konti lang kinoconsider niyang close. Kaya nga, di ba, alam mo, yung even nga nung makikita mo yung kanyang liderato, yung pagiging tao niya, nung naging mayor siya ng Davao,
Inalis niya lahat ng tao ng tatay niya at nag-build siya ng sarili niyang grupo. Kasi gusto niya i-prove na kaya ko to, na mag-umpisa ako from scratch, na ako to. Liderato ko to. You know, kapal ang mukha na itong mga... Ginugugot tayo. Nasa veterans daw pala si si Madam Gina Acosta. Alam nyo, ang naabutan ko din doon, na parang ginigisa nila, si Gina Acosta, tumaas daw yung BP, na tinatanong yung mga gwardiya during that time na withdraw nila yung pera. Kasi sinasabi ni Acosta na tinulungan, in-assist siya para ipasok yung pera sa kotse man yun o sa van man yun. Ang sinasabi doon na gustong palabasin ng mga huwad committee na yon, na bawal yon. At yun din naman yung guidelines ng bangko na bawal yon. Pero huwag tayo magpaka-plastic o magpakatanga dito. Ang mga gwardiya sa atin, kahit nga pulis matulungin talaga yan. Hindi na nila minsan inaalintana yan, natulungan ka sa iyong gamit para iakat sa kotse or something. Kaya talagang hinahanapan nila ng butas. Na lahat kumbaga, hinahanapan nila ng lapses para maidiin itong mga tao ni Inday. It's obvious na talagang tinatarget si Inday. Wala naman tayong pagdidipatihan dyan. Di ba, mga brother and sister? Sis, perfect example Alam mo to kasing mga to, naghanap talaga ng butas kay VP Sara, no? Yung reaction niya, di ba, pinag-usapan niyo kanina na yung sinabi niya, if ako ay nagurgor, sigurado ako pinag-usap na akong tao na iganti ako. Yes. Una ako emotional burst, okay, fine, given. Pero bilang ina, babae, and for the longest time, wala kayong ginawa sa akin, kundi tirahin ako. And I have young children. Yes. Diba, ako sa totoo lang, kapag nangyari, ako ganun din ako sis yung parang sabi ko dun sinabi ko rin sa mga kaibigan ko, kayo nang bahala sa mga anak ko. Pag may nangyari, yun ang bahala, ipagpatuloy nyo kung anong meron. Alam mo yun? That's true. Yeah. So yun yung so yung emotional burst bilang babae, isipin mo, kasi hindi siya mabanatan. So, sa kanya, this is a super, to na talagang perfect example of bullying and harassment for women. Imagine, mga ina yan. True. Pero sis, napakaganda ng president na sabi ko nga, na kino-confirm. Okay? Na kino-confirm yung mga testimonya ng puting ahas, particularly sa mga addiction. Yes. Di ba? Oo. Sis, alam niyo yan to begin with. Alam niyo yan, alam mo, publicly known naman yan. Kasi yun nga, ang dami nakakita nung kinikwento niya na pag si Lagdameo kaharap mo is tumutulo ang sipon. Kapag nagda-drugs ka, lalo na yung, di ba sinabi ko nga sa'yo, yung tinutubok sa akin yan, na manhid. Nakakamanhid So yung yung feeling mo, manhid. So hindi niya nararamdaman, sis, yung pagtulo na yun. Yeah, that's true. Akakam niya, siguro, ewan ko ba, ano ba feeling niya? Pawis ba? Charot. Pero kadiri yung marami nakita. Ilang beses na nga may tumatawag pa nga sa akin. Before nga, dugo pa Dugo na daw Hindi, Kasi sabi mo nga, dugo Pag overuse kasi yan, sis, ganyan ang side effect, dugo na. Kasi nakita mo yan sa ex mo Kaya talagang ikaw. Kaya sabi ko kanina, itong mga walang hiyang ito, kung sino-sino pinapatawag dyan, hinihiring-hiring dyan, ninaharas-haras nila dyan sa Congress, pero ikaw, si Agent Morales, ako, at na willing mag-testify tungkol sa pagiging addictus, hindi tayo pinapatawag. Di ba? Hindi pinapatawag. Ayaw nilang pag-usapan. Diba? Yun yung una, dyan sa Wadcom, meron din dyang tumitira. Nakasama namin yun, nakasama namin yung na yan. Anong initial niya? Anong initial niya ng tumitira? JS. Mga palanggaw, nabanggit mo sa akin yun JS, sino daw yung JS sa Congress na tumitira? Kitang-kita. Parang siya din yung may utang Parang siya, may issue po ngayon pag sira ni Lagdameo sa BARM. Yung panghimasok ni Lagdameo, isa pa yan. Sa BARM, di ba? Nung panghimasok niya dyan sa mga mayors and governors. Sabi ni Dodo, sana kasama sina Joey, Sas. Lahat naman, actually, sinend ko na itong link na to sa group. Baka borlog pa sila. Baka borlog pa. Hindi ka naman matutulog. Walang tulugan. Pero, okay. Habang kinakausap kita, mag-aayos na ako ng hair ko. Kasi, meron akong maagang
'di ba? Meron akong ginagawa ngayon every morning, buong araw, 'di ba? Kahapon Aha. ganun. Aha, Ah, aha, aha. magpe-prepare Alright. ako. Okay, okay. Ano naramdaman mo? Alam mo yung like yung sinabi mo nga kanina who's this? Um Sino? si PRRD talaga rockstar eh. Rockstar talaga. Rockstar talaga. Sobrang Sis, ayan, nawala ka. ay Nawala sorry, ka. nawala ba Okay. ako? Ano, hindi, I mean, may problem. Ay, oo. Teka lang ha. Ayan, ba't nawala ka? Sis, andyan ka ba? Dali Ayan. narinig, Oh, ayan. nawalan ka lang ng camera. Okay? Nawalan ako. Hindi Sis, kasi oo. ano mo yung Sis, i-take over mo muna. Kausapin mo muna yung ating mga kababayan. Ay, may kukunin lang ako. Kausapin mo muna, ha? I-remove ko yung sarili ko. okay. Talaga, may kukunin ka lang. Hello everybody. So ayun nga, yun yung ano natin, yung magandang umaga sa inyong lahat. So ayun, ano naman nararamdaman nyo sa ginawa ni who's this? Ni PRRD na press con kahapon. Kasi ako medyo pagod, so konti na lang yung inabutan ko. Hello, Kivine? JS, yun ba yung maganda ang kilay? Hindi ko alam, wala. Alam mo sa akin kasi sa Congress walang maganda kasi ang sama ng mga ugali kasi walang paninindigan at prinsipyo. Alam mo yon, 'di ba? Alam mo sa politician dapat may paninindigan at prinsipyo. Sila kasi wala silang paninindigan at prinsipyo kaya sa darating na eleksyon, wag niyo talagang iboboto, ilista niyo na yung mga 'yan. Wag niyo nang panalunin. Hindi niyo na dapat payagang panalunin yung mga 'yan. So tayo dapat matuto tayong maging matalino. Pero kapag sa campaign or sa campaign and sa election binigyan kayo ng pera, tanggapin niyo kasi pera natin 'yun, 'di ba? Yun ang ano natin. Sabi ni Rafi Sams, itapon na sa dagat. Bakit si BBM nababahala? Wala naman pakialam ang Pilipino. Totoo, alam nyo, pag pumunta kayo dun sa kanyang kunwari nagla-live siya or like nag-post siya ng video, makikita mo yung hatred. Even sa Congress makikita mo yung hatred. Kagabi, natatawa ako kasi nag-live si PRRD. So ngayon, ang nagkataon, nagsasalita si Kong Marcoleta. So yung mga trolls, pinagkaisahan siya. Sabi ko, ganun So binanatan ko. Sabi ko, kayo, mga supporters kayo ng mga addict tsaka ganid. 'Di ba? Oo, nag-enjoy ka? The Wanderer. Oo, kasi, spontaneous. Hindi scripted. Yung video ni BBM kahapon, edited. Ang daming cut. Good morning sa inyong lahat. 'Di ba? Nandito tayo para kay BP Sara, para suportahan siya bilang biktima rin ng nabully at haras. Etong ginagawa nila, talagang nanghaharas sila at nangbubuli. And pati tong may isang Tulfo na ginawan pa ng pangit na malisyoso na ang sabi niya si BP Sara raw tomboy. May relasyon daw sila ni Attorney Lopez. Napaka malisyoso. Kaya sabi ko, so ganun na pala. Kapag meron kang kaibigan na malapit at trabahante mo na tinutulungan mo, jowa mo na. So kaya binili ko yung tanong sa kanya. So sabi ko, Mr. Tulfo, so ibig bang sabihin kapag meron kang lalaking empleyado na malapit sa'yo at grabe kang tumulong, bakla ka na, jowa mo na din? Or meron kang babaeng empleyado na grabe mo tulungan at nagmamalasakit ka, kabit mo na ba yan? Or girlfriend mo? Diba? Ang iba yung iba yung yung gumagawa lang talaga ng issue. Kita mo yung binitiwang salita nga ni yung ano yun? Yung salitang binitiwan ni VP Sara out of yung sama ng loob kasi ikaw kaya makita mo first hand yung empleyado mo na may sakit. Tapos what do you call this? Nag-collapse or nagkaka-anxiety. Alam nyo, yung mapapansin mo yung mga supporters ng administrasyon is wala talagang puso. Kasi they don't care. Isipin nyo, 2 oras bago magpapasok na ambulansya. In 2 hours, di patay na yun kung talagang nangyari yun, di ba? Iba iba yung, ang tawag dito, yung mindset nila. Very, very addict. Very addict yung pag-iisip. Swapang, addict, ganid, walang pakialam. Sino yun? Sabi niya, may nagtanong sa akin, do you have first encounter? Hindi ko na nakita, dinilit na ata. Yes, BP Sara is a true leader. Kasi totoo yun. Kasi sila ba ginagawa nila Sagutin yan? mo muna yung mga tanong. Magtanong na kayo mga palangga kasi bukas tayo dito. Magtanong na kayo kay Miss Cathy. Sabi niya, Montulfo, sobrang chismoso, kaya siguro nasabak ni Raymart dati.
napaka-chismoso para lang magkaroon ng supporters or mapansin na naman siya isipin mo tawagin may in between sa gitna ng mga nangyayari kay VP Sara, yung pagpupuyat ni VP Sara, yung walang kain, walang tulog, yung pinagtatanggol niya, muntik pa siyang ipitin ng isang pulis dahil isinakay sa pulis na ambulansya na ayaw niya kasi they trick her. Niloko siya Nandun kami nung gabing yun. 37 hours akong gising nung panahon na yun. Lahat ng sinasabi nila about sa sinabi ni VP Sara, lahat inedit. Kaya Yeah. I attended a seminar about it Yung makakasuhan daw yung mga Okay. yung For the mga okay. Sis, for the first time sa history ng vlog natin dito, magpapaakyat tayo ng random personalities. I-share ko Okay. yung link. I-share natin yung link if you want to come with us, join us. Ayan. Pero syempre, isasalain natin yan. Baka mamaya assassin ni Lisa yan. Okay, sino ang gustong mag-join sa amin para magbigay ng kanyang sentimiento sa, at least hindi na lang kami. Alright? May kamay ba, may mga mag-hands up ba dyan? Pwedeng sumama sa ano na ito? Paakyat, sabi ni IPH Interactive. O, ayan. magkukulit na ka Magkulat ka muna yan dyan. habang Paano ba yun? Pwede ba ako magbigay sa iyo ng private link? Okay. O dapat public? Okay, sabi ni IPH TV. O sige, yaman na, makokontrol ko naman to pag may loko-loko, we can control, di ba? O yan. Binigay natin yung link publicly. 10 lang naman ang pwedeng pumasok dito, no? Okay, IPH Interactive, come on over. Okay, IPH. Ayan, nandyan yung link. please come in. Ayan. Welcome. Si IPH. Ayan. Welcome. Ayan. O sino to? Kailangan may muka, hindi pwede walang muka. Okay, ang daming umaakyat. Okay, tignan natin. Ito sino? Ang daming gustong umakyat. Ang saya-saya. Okay? Ang dami na natin si IPH. Tapos para yung iba magkaroon ng chance. Yeah. Tignan natin kailangan may face, may si Jack. May mukha. Tignan natin si Jack. O Jack, okay. Jack. Hello. Hi Jack, how are you? Ay kuya, ang dilim dyan. Tulog pa ba si Vicky? Madilim ba ang buhay natin? O Ano Jack, ayun. Naka-work from home kasi ito. Work ka from home. Nasa Pilipinas ka ba, Jack? Opo. Okay. Kumusta ang hanap buhay natin dyan? Kumusta ang sitwasyon ninyo sa Marcos administration? Okay naman po, pero sa mga nangyayari ngayon, nakaka-stress na po eh. Bakit mo nasabi, Jack? Siyempre, kahit ordinaryong Pilipino lang ako, apektado pa rin ako sa mga nangyayari. Nakakalungkot po kasi yung panggigipit kay Sara. Ikaw ba, Jack, supportado mo ba si Marcos Jr.? O si Sara lang? Ano ba nangyari nung eleksyon? Yun po, maraming nabudol, tsaka sorry, first time ko to eh. Okay lang yun, Jack. At least, huwag ka mahiya sa amin. Huwag ka mahiya sa alindog namin. Kailangan namin marinig ang boses ng mamamayang ng mga katulad ninyo. Para makita nyo, hindi kayo trolls, tao kayo. Yun po. Para sa akin po yung matagal lang mahihirap, lalong naghihirap po ngayon. Oh. So, ikaw ba, Jack, may anak ka? May mga bata? May mga anak ka? Dalawa po. Ilang taon na yung mga bata? Isang 12, isang 13, isang 9 po. So, for sure, ikaw lang ang nagtatrabaho sa inyo, no? Sa pamilya nyo? Ito po kami. So, hirap na hirap. Ang hirap na hirap sa buhay ang mga kapitbahay, ikaw siguro mismo, dahil sa taas ng bilihin, no, Jack, na umasa tayo dito sa Marcos administration na ibabangon muli. So, tapos ito na yung nangyari. Bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino, no, maramdam mo ba yung pagkakaiba ng Duterte time at Marcos time? Opo, nung Duterte time, walang kriminal, wala kang kampante ka sa labas. Tapos, marami namang sa media, malaya naman sila nakapagpahayag ng salubi nila. Andito lang ako Pero parang ipit po eh. Ipit. Hindi po lahat lumalabas sa lumalabas sa media. Oo. So, yung mga addictos dyan sa mga nadadaanan mo along the way, sa labas, Maynila, kung saan man yan, ramdam mo ba na talagang nagbalikan na, Jack? Opo, lalo na sa balita, ma'am. Lalo yung mga pinatay na bata, ma'am. Nakakalungkot. Go ahead. Jack, sige lang, para mapagbigyan natin yung iba, ano yung mensahe mo sa gobyerno? Wag na sa presidente, dahil inutil naman yun eh. Sa gobyerno na kung sakali lang na may makikinig pa sa atin.
Siguro po sa mga opisyal natin maging patas naman po tayo. Huwag po tayong huwag tayong kung sakali wag paglaban niyo po yung yung tao na lang, wag na kayong tumingin sa kay Sara man yan o kay Bongbong man yan. Wag na po kayong kumampi. Doon na lang po tayo sa taong bayan po. That's Kasi true. yung sa tax natin nakakalungkot yung ginagastos na Yeah. yun po yung mga lalo na sa ayuda, ma'am. Hindi naman Yes. nila hindi natin Ikaw alam ba kung nakatanggap ka ng ayuda, Jack, yung pinamimigay nila ngayon sa mall? hindi po. Wala. Middle class po kami, ma'am. Pero yung nakakalungkot, kami yung mga nagbabayad, yung tax ko, ma'am, sila yung gumagamit. That's true. That's true. Check, may Ayun. question ako sa'yo. Yeah. May question si Jack? May question ako sa kanya. Jack, dalawang anak mo, di ba? Ma'am, sorry, ma'am. Dalawa ang anak mo. Apo. Nangungupahan ka ba? Apa, ma'am. Nangungutang. Okay. Magkano ang sweldo mo? Okay lang malaman. Let's say, ma'am, minimum wage lang po. Okay. So, magkano upa mo? 4,000, ma'am. Oh, imagine that. Tapos, ilang taon ang anak mo? Isang 13 po. Kulang. 13. Apo, Kita. isang 13, isang 8 years old, ma'am. Okay. So, alam mo yon. So, ang hirap ng buhay. Alam ko yan. Hindi sapat yung sweldo mo. Tapos, nung natin, walang ginawa kundi magbigay ng ayuda. Opo, ma'am. Temporary remedy, hindi natin kailangan. Kailangan natin pamatagal at mahaba ang Ayun, ating Yeah. kinabang, di ba? So, yun. Yes. Opo. Ayun. So, at least, Jack, narinig namin na hindi ka troll, yung sentimiento mo, andyan, ilalagay mo yung matapang kang ibinibigay ang iyong hinaing. Maraming salamat, Jack, ha. Pagbibigyan natin ng iba pa nating mga palangga. Thank you so much. Thank Stay you din tuned po. dito. Siguro gawin ko na to regular para madinig natin yung bawat hinaing, no, sis, ng ating taong bayan. Para Sige sa po. katawan, Yes. voices, Voices of the voices of the people. A voice of the people. Okay, ang i-entertain na lang natin yung mayroong alindog, okay? Si we hate narco first. Kanina nakita ko yung alindog ni Palangga. Siya yung susunod natin. Basta yung may alindog lang, yun lang ang ating ayun, lagyan na natin. Si we hate narco. Narco first, nawala si Palangga. Di bale? Sige, sunod na natin si we hate narco first. Balikan ka namin. Si Ma'am Eves Wood, sunod natin. Alright, sunod-sunod na po kayo, ha. Ma'am Eves, how are you? I'm good. Thank you. How are you, madam? Kamusta kayo? Saan kayo niyan? Nasa Pilipinas ba Andito kayo? po ako sa UK. Oo, kumusta dyan sa UK? Oo. Malamig na Nasa ba? Oo, medyo malamig na may water bottle na ako. Oh my God. Oo. Madam, Ayun, naku. medyo dismayado lang ako sa nangyayari sa atin sa Pilipinas kasi parang hindi na nakakatuwa yung pang-uuto ng gobyerno ba? Kasi it's really heartbreaking to see the Filipino people. Like ako sa akin, medyo emotional kasi ako, sa totoo lang, kasi medyo galing ako ng Bicol. So sa Bicol, meron akong bahay doon na binibenta ko sana. Kaso, yung buyer namin supposedly was October 30 of October. Parang magko-close deal na sila nung best friend ko, kasi yung best friend ko yung nag-aasikaso ng property. All of a sudden, nagkaroon nga ng baha. Kaya nagingit-ngit ako ng todo kasi yung kung siguro napaayos lang yung pagkakalagay ng pera ng ating mga binubuhis o yung mga remittances natin, siguro at least kahit papano hindi binaha ng todo yung Naga City. And kumbaga nakakapikon lang kasi hindi ko na ibenta yung bahay kasi yung dapat nang bibili ng property, tinamaan sila ng calamity, may namatay pa sa kanila. Oh my God. So it's really frustrating na yung ating billion na sinasabi nga 1.4 billion daw na flood control project na talaga namang walang nangyayari, nababaon sa siguro nga kasi hindi natin makikita kasi flood control nga siya dahil siguro talagang di ba pag flood control nasa drainage kumbaga yung mga ganun. Pero paano walang nangyayaring ganung mga projects? Which is really concerning kasi hindi siya magandang hindi tayo uunlad as a Filipino people, as a country. Ikukumpara ko dito sa UK, sabi ko ganyan, parang walang comparison. So, ganun grabe ang frustration ko kasi nga hindi nagkakaroon ng magandang pinatutunguhan yung pera o yung kaba ng bayan, parang nalilimas nang walang pinatutunguhan. Unlike kasi ako nag-Dubai muna ako before coming to the UK. So yung husband ko nakakuha siya ng work sa
UAE at that time. 2008 umalis kami ng Pilipinas. And then pabalik-balik ako ng Pilipinas mula 2008 hanggang 2017 nang ano ako medyo for good ako for not necessarily a long time kasi nagkaroon kami ng problema. Yung mama ko na ospital. So I had to go back to the Philippines. Pero yung years na yun, na succeeding years, nakita ko yung pagkakaiba kasi during Pinoy's time, hindi ako makapagsuot ni wedding ring ko, hindi ko masuot sa Pilipinas. Kasi maglalakad ka, kahit sa Cubao na lang, kasi sa Cubao kami nakatira, yung pamangkin ko ay bahay sa Cubao. So sa Cubao ako dumidiretso. Hindi ko masuot kahit wedding ring ko, kahit earring na 18K lang na gold. You can't. Kasi nga, talagang at that time, merong susunod sa'yo, merong maghahablot sa'yo, kasi nahablotan na ako ng kwentas. Pero So, ni Duterte time, Nung Duterte time, di ba 2016 siya, oo, December 2016, umuwi ako ng Pilipinas kasi natuwa ako doon sa ginawa nilang Duterte Kitchen. Duterte Diyan sa Cubao, along Cubao area, meron dyan. So nag-donate ako kasi sabi ko nga, sige kasi for the good naman itong ginagawa nitong mga taong ito. Nag-donate ako ng mga sakong bigas, mga ganon. Kasi natutuwa ako sa project. Talagang makikita mo yung tao yung daloy ng tao na gutom, talagang walang makain, maaawa ka sa sitwasyon. So, in short, during that time, nung umuwi ako na ng Pilipinas, nung 2016, umuwi ako ng December, nasuot ko yung sabi ko, subukan ko nga, suotin ko yung wedding ring ko, tsaka magsuot ako ng earring, tsaka ng bracelet. Kung makakauwi ako mula sa Ali Mall hanggang sa 20th Avenue nang hindi ako susundan ng kung sino man. So, which is, it happened. Yeah. Tapos 2017, nung July 2017, umuwi ako ng Pilipinas kasi nagkaroon nga ng problema yung mama ko until she passed on. Tumira ako ng Pilipinas hanggang 2019 ng February. Pumupunta ako ng Manila, from Bicol to Manila, ilang beses ako nagpupunta doon. Sabi ko sa'yo, kahit sa village namin kasi, merong mga addicts noong panahon, nung meron nagpo-push. Sa totoo lang, until now, ngayon daw nabuhay ulit. Yeah. So, pero during the time na nandoon ako sa Pilipinas, kasi madalas ako doon sa village namin, walang ganon. See? So makikita mo Nawala talaga. sila kasi natakot siguro. Talagang sabi ko nga, natakot talaga kayo PRRD. pag merong political will talaga ang leader, Yes. it actually, kumbaga, there is a ripple effect. Kumbaga na talagang merong domino effect sa mga tao, igagalang at igagaling nila yung nakaupo sa pwesto. Kasi meron siyang iron fist, kumbaga. So, yes, may kamay which is really admirable. Tapos pag bumabalik ako ng Middle East, it was a change. Kumbaga, there was a sense of pride. Yes. Kasi makikita mo yung Filipinos, yung presidente ninyo, pwede bang pahiram sa amin? Parang ganun yung mga di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte. Yes, yung panahon ni Tatay Digong, talagang even yung mga sa Africa, they're saying, can we borrow your president? Can we borrow President Duterte? So ganun yung effect ni Tatay Digong. Yeah. Well, nakakatuwa, madam, talaga yung golden era of kumbaga developments, yung mga tulay, yung mga farm to market roads, even yung aming barangay na bata pa ako, in early 80s, ipinangako na sa amin na sisimentuhin yung barangay namin. Kailan nangyari? Duterte's time. Wow. That's good news. Duterte's time. Madam, saan barangay yun, madam? Sa Bicol po, sa Binahian, Sipokot, Camarines Sur. Bicol ka, pero hindi si Lening sinuportahan mo. No. At hindi ko si Lenny talaga sinusuportahan kasi ayoko nga ng principle ng ayoko ng principles ng Dilaw. Di bali, madam. Wala akong yung sinabi lang ni tao dito, yung pagkakasabi lang ni Marojas na Aquino ang presidente, Romualdez ka. Doon pa lang medyo wala na sa akin yon. So yung parang sabi ko bobo na lang, o siguro sabihin na natin, hindi naman siguro bobo, pero blinded na lang ng kanilang pagsuporta sa Dilaw, kung kaya sila nananatiling dilawan. Kasi kung makikita mo yung principles, pag-compare natin, walang comparison na magagawa. Kasi kung tutuusin, diba, sabi ko nga, itong nakaupong Pangulo, sabi ko, nakakaawa, kasi marami akong nakaaway. During the time, even family members, nakaaway ko. Pare-pareho lang pala tayo. Meron mga nag-unfriend sa aking mga pinsan ko, mga, yung
Kasi hindi sila sang-ayon na suportahan ko nga itong kasi Lenny sila eh. Kumbaga taga Bicol kami, so supposedly we support Lenny, Pare-pareho, parang oo. ganon. Yes, Oo, yes. sa akin kasi Inday, kumbaga Inday said, okay, I'll go, pag hindi niyo ako iboboto, or pag hindi niyo siya iboboto, huwag niyo ako iboto, parang ganon. True. So, doon ako na ganon, doon ako sabi kong ganon, kasi nakita ko yung comparison. Yeah. Ang Davao itself, di ba? Yes, Davao yes, City yes. is developed. That's true. Makikita mo kasi i-compare mo doon sa amin, ay nakakaawa ang aming kasi until now 3rd district kami. Wow. Hindi Anyway, makaangat. Thank you so much, Mama, sa iyong info. Di bali, maulit pa naman to, lagi natin ito gagawin. Natuwa nga magbigay ako nung natin- sinabi mong pwede ka magpakyat. Sabi ko, matutulog na sana ako, kaya lang nagpakyat ka. So, Oo. yun, sabi ko, sige Ako na. nagpapasalamat kasi pinapakita po natin sa taong bayan na ang mga supporters ni Maharlika, ni Pangulong Duterte, Inday Sara ng Pilipino ay hindi po trolls, hindi bayaran. Exactly. Opo, Exactly. kaya, Miss, Madam, thank you so much. And, Thank you for letting us, kumbaga, for letting us, letting our voice heard. We can hear your, we can hear Yeah. your stories also and yung mga sentiments niyo. Thank you po. very much Okay. indeed.